Masyado ka talagang malihim, friend. Sabi nga ni Dan mukhang nagsalo sa kanya sa boss nang makita niya kayo magkausap at ang sama daw ng tingin ni Bossing sa kanya. Hindi alam ni Bossing na matagal na siyang pinagnanasahan ni Dan. Sabay kaming natawa ni Bernadette sa huling sinambit nito. Dahil totoo naman na sobrang hinahangaan ni Dan si Thunder. Lagi nitong bukang bibig tuwing nag-uusap kaming tatlo. Naging malaking chismis sa TSIC ang nangyari kahapon kaya parang ayokong lumabas ng klinik dahil kakaiba ang mga tingin na ipinupukol nila sa akin at nagbubulungan tuwing mapapadaan ako. May narinig pa ako na nilandi ko ang boss namin kahit alam kong may nobya na ito na sobrang nakasakit sa akin ng husto. Mamaya na tayo mag-usap. Idlip muna ako habang break time pa. Hindi ako masyadong nakatulog kagabi. Hindi ka nakatulog dahil kay bossing? Tudyo ni Bernadette. Ang kulit mo talaga. Sige na, bye. Kay Dan na lang ako may kipag-chika. Maraming alam ang baklitang iyon. Napailing-iling na lang ako sa kakulitan ni Bernadette. Sila ni Dan ang lagi nanggugulo sa akin. Walang araw na hindi nila ako pinupuntahan sa klinik. Nang makalis si Bernadette, muli akong humikab. Ipinatong ko ang 2 braso ko sa mesa at ginawa kong unan. Break time ko naman kaya iidlip muna ako. Sambit ko. Bumibigat ang talukap ko hanggang sa nakatulog ako. Nalimpungatan ako at para akong lumulutang sa ere pero dahil antok ako at pagod, hindi ko idinilat ang mata ko. Ilang sandali pa'y naramdaman ko ang malambot na kama. Sinipa ako ang tumakip sa katawan ko dahil naiinitan ako at ilang beses kong mahinang hinampas sa muka dahil sa pakiramdam ko na may gumagapang na kung ano. Ano ba naman yan? Bakit parang may bubuyog? Mahinang turan ko habang nakapikit pa ang mata ko. May bumubulong ng kung ano-ano sa tenga ko na ikinaiinis ko. Antok na antok pa ako at gusto ko pang matulog. Sleeping on the job is not necessary, Miss Ramos. Agad ako nagmulat ng mata nang marinig ko ang tinura ni Thunder. Kinusot ko ang mata ko, baka nananaginip lang ako pero hindi. Nasa harapan ko siya, nakatayo at mariin akong tinititigan. Pinagala ko ang mata ko sa kinaroroonan ko. Nasaan ako? Ang alam ko'y umidlip ako sa klinik kanina. Sagaw ng isip ko at nang tingnan ko si Thunder, mariin pa rin siyang nakatitig sa akin. He looks different now. His clean, light look impressed me. His smile was wide, his teeth strikingly white, and his black and silky straight hair was cut short. Bagay na bagay din sa kanya ang suot niyang black two-piece suit. He stood there, devilishly handsome. Ang sarap mangunyapit sa namumutok niyang mga braso na kahit may nakatabing na talay nagsusumigaw pa din. He looked very powerful. His chest broad and his muscular body was screaming. Nanabik akong bigla na makulong sa mga bisig niya. Bigla ako na-conscious sa itsura ko. Sinuklay-suklay ko ang buko gamit ng daliri ko at muli ako napatitig sa kanya. Are you done checking up on me, love? Sambit ni Thunder. He had a playful smirk at kumindat pa ang kutong lupa. Napapangiti ako ng lihim dahil nakakaramdam ako ng kilig. Para akong sinisilihan sa kagwapuhan ni Thunder ngayon. Kakaiba ang aura niya. He had a fire in his eyes. Parang may binabalak na kung ano. Paano ka nakarating dito, kutong lupa? Singhal ko sa kanya. Nananabig ako sa kanya na sobra pero hindi ko pinapahalata. Binuhat kita, love. You look uncomfortable sleeping in the clinic kaya dinala kita dito sa office ko. Ang hinahon niya ngayon, hindi ka babaka ng anumang galit sa kanyang tinig. Parang may nagbago sa kanya. Kahapon ibang-ibang itsura niya. Mukhang hindi naligo ng 1 buwan. Ngayon na may napakagwapo niya. Hindi ko napigilan ang mapangiti sa naisip ko. What is that smile for? Agad kong itinig ko mambibig ko at pinaseryoso ang mukha ko. Naalala kong galit nga pala ako sa kanya dahil sa mga ginawa niya kahapon. Kunwaring galit lang. Magpakipot ka naman muna, Sofia Ramos. Huwag ka munang bibigay sa kagwapuhan niya. Pahirapan mo muna siya para makabawi ka naman sa masasakit na salita na binitawan niya noon. Sagaw ng isip ko. Sumimangot ako at tanda nang bumaba sa kama. Nakaupo na ako sa kama at ang paa ko'y nasa sahig na mag-squat sa Thunder sa paanan ko. Ikinulong niya mga palad ko sa palad niya. His warm hand brought butterflies to my stomach. Hinahanap niya ang mata ko. At na magtama ang mata namin, he looked into my eyes and uttered the words na nagpakabog ng husto sa puso ko. Please, love, give me one more chance. I promise I'll make it up to you. Hindi na ako aalis sa tabi mo. Hindi ako nakapagsalita. I was stunned, shocked. Nagbalik na nga ang Thunder na minahal ko noon. Yumakap siya sa bewang ko. Ipinatong niya ang kanang pisngi niya sa kandungan ko. Sinuklay-suklay ko ang buhok niya gamit ang mga daliri ko at ang lakas ng kabog ng puso ko.
Magpakipot ka muna, Sofia. Hayaan mong suyuin ka niya ulit katulad noon. Sigaw ng isip ko. Kutong lupa, babalik na ako sa trabaho ko. Baka lalo lang lumala ang chismis tungkol sa atin pag nagtagal pa ako dito. I don't care about them. I care. Tiningala niya ako at nakita ko ang lungkot sa mata niya at nagpapaawa. Para kang bata dyan, tumayo ka na nga dyan. Hatid mo na lang ako mamaya sa apartment para makita ka din ni Tyrone. Mahinahon konturan. Lumiwanag ang mukha ni Thunder na ikinangiti ko. Pwede bang sa apartment mo ako mag-dinner mamaya? Magpapadeliver ako ng mga pagkain sa Tia's Kitchen. Huwag ka na magpa-deliver. Daan na lang tayo sa grocery mamaya. Plano ko magluto ng paboritong sinigang ni Tyrone. Thunder's face was torn for a second. Pareho sila ni Tyrone ng paboritong pagkain. Noon, lagi din nagpapaluto sa Thunder sa akin ang sinigang na baboy. Simula ng paglutuan ko siya, ay naging paborito niya na. Magkama talaga sila. Walang pinagkaiba. Lahat nakuha ni Tyrone kay Thunder. Sa batang edad ni Tyrone, matalino na ito kumpara sa mga batang kaidaran niya. Sana lang hindi mamanang katangahan ni Thunder. Sa isip ko. Umalpas ang mahinang tawa ko sa naisip ko. Agad na tumayo sa Thunder mula sa pagkakasquat sa paanan ko. Hinila niya akong patayo at niyakap niya ako ng mahigpit. Kutong lupa, hindi na ako makahinga. Niluwagan ni Thunder ang yakap niya at narinig ko ang pagtawa niya. Tawa na ang sarap pakinggan. Ano nga kayo nangyari kahapon pagkaalis ni Thunder? Bakit biglang ibang-iba na siya ngayon? Mga katanungan sa isip ko. Hinayaan ko siyang yakapin ako. Hindi ko alam kung gaano katagal hanggang sa hinayaan niya na akong makabalik sa klinik. Thunder's POV. Pagkatapos ng paghaharap namin ni Lucas, nag-aapoy ang kalooban ko sa galit sa nag-iisa kong kapatid. Hindi ako papayag na makasal sila ni Sofia. She's mine. Nararamdaman kong gusto din ako ni Sofia kaya simula nang lisanin ko ang mansyon ni Lucas, inayos ko ang sarili ko. Bukas na bukas din sa simulan ko ng suyuin muli si Sofia. Meron pa akong isang buwan bago ang kasal nila at sisiguraduhin kong hindi iyon matutuloy. I will make sure that Sofia will be back in my arms sa loob ng 2 linggo. I uttered. Bailey, send a 12 dozen red roses sa apartment ni Sofia tomorrow bago pa siya makauwi galing sa trabaho. Gusto ko magsimula mula sa umpisa. Liligawan ko siya hanggang sasagutin niya ako. Hindi ako papayag na mapunta siya kay Lucas. Pinagtataka ko kung paano naging sila ni Sofia. Ang alam ko ay may babaeng pinapahanap sa akin si Lucas noon. I want to know what happened 5 years ago. Mga panahong wala ako sa tabi ni Sofia. Marami akong mga katanungan sa isip ko kaya naguguluhan ako sa mga nangyayari sa pagitan namin ni Sofia at Lucas. Handa akong maging ama sa anak nilang si Tyrone. Sofia is my world, my everything, kaya gagawin ko ang lahat para bumalik siya sa akin. Magtatanghalian na nang makarating ako ng office. Agad kong binuksan ang laptop ko para makita si Sofia sa camera. Napangiti ako nang masilayan ko ang ngiti niya. Her captivating smile immediately softened my hard features. You're so beautiful, love. Sambit ko habang hinahapos ko ang pisngi niya na naka-zoom in sa screen ng laptop ko. Nang makaalis ang kausap niya, hindi ko may alis ang titig ko sa screen sa maamo niyang mukha. My baby looks sleepy and tired. Sambit ko na makita kong makailang beses na humikab si Sofia hanggang sa makatulog sa mesa niya. Tumayo agad ako mula sa pagkakaupo ko sa swivel chair. Tinakbo ko ang pintuan palabas ng opisina ko. Nang mabuksan ko ang pinto, umayos ako ng lakad at pinaseryoso ko ang mukha ko nang madaanan ko ang mesa ni Maria. Ninitian ko si Maria na napatulala sa ginawa ko. Pasipol-sipol ako na naglalakad. Nang alam kong hindi na ako makikita ni Maria, itinakbo ko ang patungo sa elevator. I'm looking stupid running in the building to see her. Sigaw ng isip ko. Napapatingin ang mga empleyado ko na dinadaanan ko. I greeted them with a wide smile. Good afternoon, everyone. Have a wonderful day. Pagbati ko sa kanila, I feel so alive. Sa loob na 1 buwan, kailangan kong mabawi ang babaeng minamahal ko sa kapatid ko. My blood is racing with excitement na muling makuha ang puso ng minamahal ko at sisiguraduhin kong ako ang mananalo sa pagitan namin ni Lucas. I'm not going to let Lucas win in Sofia's heart. Kukunin kong muli ang atensyon niya. Ang kasal na sinasabi ni Lucas ay hindi mangyayari dahil sa akin siya ikakasal at hindi sa kanya. Dahan-dahan kong binuksan ang pintuan ng klinik para hindi ko magising si Sofia. Kumuha ko ng upuan at itinabi ko sa kanya. Saka ako umupo. Ilang segundo ko siyang pinagmasdan bago ko napagpasyahan na dalhin si Sofia sa private room ko sa office para makatulog siya ng maayos.
She looks uncomfortable sleeping on the table. Tsak na mananakit ang leeg niya at braso. Marahan ko siyang binuhat para hindi siya magising. Hindi ko pinansin ng mga empleyado kung napapatingin sa akin habang buhat-buhat ko si Sofia. She's really tired dahil hindi man lang siya nagising. Agad na tumayo si Maria at pinagbuksan ako ng pintuan kahit na may pagtataka sa mukha niya. You have to eat more, love. You're so skinny. Napakagaan mong buhatin. I will cook for you, love. I muttered. Dahan-dahan ko siyang inihiga sa kama at kinumutan. Napangiti ako ng sipain niyang kumot. She wearing a scrub suit kaya siguro naiinitan siya. Yumuko ako at dinampian ko ang labi niya na isang magaan na halik. Umupo ako sa gilid ng kama sa tagiliran niya. My finger traced the delicate softness of her lip. I bit my lower lip while tracing her sweet lips over and over again. Natutokso kung muling nakawan siya ng halik while she was sleeping. Inalis ko ang buhok na tumatabing sa kanyang maamong mukha. Gamit ang likod ng palad ko ay hinaplos ko ang pisngi niya. Napangiti ako nang makailang beses niyang hinampas ang kamay ko. My beautiful baby, I miss you so much. Bulong ko sa tenga niya at sinadya kong idikit ang labi ko sa tenga niya. I had a need to touch you and feel your soft flesh next to my body. I love you so much, Sofia Ramos. Muling bulong ko sa kanyang tenga. I grinned nang akala niya may bubuyog. Gusto ko nang masilayan ang maganda niyang mata. Kaya nagsalita na ako ng medyo may kalakasan para magbulat na siya ng mata. Nagmadali akong tumayo nang dahan-dahan siyang magbulat. I think she likes my looks today. Lihim ako napangiti nang titig na titig siya sa akin. My body tingled the way she looked at me. Masayang-masaya ako na hinayaan niya kung hawakan ang kamay niya kanina at yakapin siya. Nakalis na si Sofia, hindi pa rin mawala ang ngiti sa labi ko. Sobrang excitement ang nararamdaman ko na ihahatid ko siya mamaya at muling matitikman ang luto niya. Parang gusto kong hatakin ng oras. Hindi ako mapakali. Palakad-lakad ako sa opisina ko. Uupo at muling tatayo. Titingin sa wall clock at mapapabuntong hininga. Parang kay bagal ng oras. Umupo ako at inabala ang sarili sa pagbabasa ng mga document na nasa mesa ko. Hanggang sa naging abala na ako at hindi ko na namalayan ng oras. Katok sa pintuan na nagpatigil sa akin. Agad kong binabasa kong document. Come in. Agad ako napangiti ng masilayan ko magandang mukha ni Sofia na sumungaw sa pagbukas ng pintuan. Nawala ang ngiti ko nang nakasimangot ito at masama akong tiningnan. Ano ba, kutong lupa? Sabi mo ihatid mo ako, tadaan tayo sa grocery. Kalahating oras na ako naghihintay sa'yo sa ibaba. Shit! Malakas kong mura ng pagtingin ko sa oras na kalahating oras nang nakalipas ng oras ng uwian ng mga empleyado. Minumura mo ba ako? Lalong sumama ang mukha ni Sofia nang marinig niyang malakas kong mura. Agad akong tumayo at kinuha ang mga gamit ko. Sa pagkataranta ko'y nahulog ang laptop ko tumama sa paa ko. Drummed! Napasigaw ako sa sakit at patalon-talon para mawala ang pananakit ng paa ko. Natigilan ako na lumuhod si Sofia sa paanan ko, dinawakan ng paa kong natamaan ng laptop. Tinanggal niya ang sapatos at medyas ko. Umupo ka. Utos ni Sofia kaya sinunod ko agad siya. Ipinatong niya ang paa ko sa tuhod niya at marahang pinisil-pisil ang paa ko. Hinipan at hinaplos. Love, maayos na ako. Nawala na ang sakit. Ibinalik niya ang medyas at sapatos ko. Tinulungan ko siyang makatayo at inuupo ko siya sa kandungan ko. Ipinulupot ko sa bewang niya mga braso ko at paulit-ulit kong hinalikan ang braso niya. Ang sarap sa pakiramdam na muling mayakap ko siya ng ganito. May humaplo sa puso ko sa nakikita kong pag-aalala niya kanina. Hindi na ba masakit ang paa mo? I'm okay, love. Sa susunod ka sa mag-iingat ka. Para kang bata. Singhal niya na ikinangiti ko. Umalis si Sofia sa kandungan ko at tinila na akong patayo. Tara na, gagabihin na tayo. Muli ako napangiti habang hila-hilay niya na akong palabas ng opisina. Sana'y huwag nang umeksana pa si Lucas. I want my Sofia back in my arms. I want her full attention just for me. Sa akin lang ang ngiti niya, ang yakap niya at ang pag-aalala niya. Gusto ko akin lang, ang lahat sa kanya. I want my baby to come back to me. Gusto ko ako lang magpapangiti sa kanya. Gusto ko ako lang. Sigaw ng isip ko habang pinagmamasdan ko ang mga kamay naming magkahupong habang hila-hila niya ako. Sophia's POV. I wanted to share everything with him. There was no other man for me. Only thunder.
Para sa akin, si Thunder ang lalaking mamahalin ko habang buhay sa kabila ng lahat ng nangyayari sa pagitan namin. Wala na akong mamahalin na ibang lalaki na katulad ng pagmamahal ko kay Thunder. Tanggap ko ang katauhan nito kahit hindi sabihin ni Thunder sa akin. Love, look here! Kanina pa ako kinukuha ng picture ni Thunder habang nasa grocery kami. Masaya ako sa mga simpleng gestures niya at ang paglalambing niya kahit nasa pampublikong lugar kami. Kuton lupa, last na yan ha? Kanina ka pa picture ng picture. Baka mukha na akong haggard sa mga picture na yan. Tuwing kasama ko sa Thunder, lagi ako nako-conscious sa itsura ko. Pagpasok pa lang namin sa grocery, pinagtitinginan na sa Thunder ng mga kababaihan. Ikinainis ko pa na kahit kasama ako ay parang hindi ako nakikita ng mga babae. Panay pa ang pagpapakyut kay Thunder at ang mga tingin na parang hinuhubaran na siya. Hey kuya, artista ka ba? Pwede ba magpa-picture sa'yo? Isang grupo ng mga kabataang babayan lumapit sa kanya at gustong magpa-picture. At hinawi pa ako sa daraanan nila para lang lapitan si Thunder. Agad ako napasimangot. Itutulak ko na sana ang cart palayo sa kanila nang hatakin ako ni Thunder palapit sa kanya. His protective hand pressed me closer to him and I was halted by his iron grip on my waist. Hindi na ako nakaalis sa tabi niya dahil sa higpit ng hawak na sa bewang ko. Sorry girls, I'm with my wife. Ayaw niya na nagpapapicture ko kasi sa kanya lang ang mukha ko. And I'm not an actor. I'm just a simple guy with my beautiful wife. Sambit ni Thunder at nginitian ng mga kabataang babae. Kinilig ang mga ito sa matamis na ngiti ni Thunder at nagtitilian na animoy nakita nilang isang sikat na artista. Sadyang napakagwapo ni Kuton Lupa ngayon. Umeeko sa isipan ko ang pagtawag niya sa akin ng wife. When he called me his wife, it brought a warm fuzzy feeling in my chest. Ang sweet naman ni Kuya ang pogi. Sana all na lang tayo. Mas gwapo pa siya doon sa paborito kong Korean actor sa pinapanood kong drama. Narinig ko pang tura ng isa sa kanila nang tumalikod na ang mga ito sa amin. Napailing-iling ako nang lumingon ng mga ito at kumuhay pa kay Thunder. Si Kutong Lupa na may kumuhay din at muling umiti na ikinainis ko. Kinalas ko ang kamay niya sa bewang ko at dumistansya ako ng konti sa kanya. Dapat hindi ko na lang siya sinama dito. Bulong ko at muli ako napasimangot. Thunder always stood out in a crowd. He is tall with an athletic physique. He's screaming with wealth and wise. Kahit sino mapapalingon sa kanya, mapababae man o lalaki lalo na't nakasuot pa siya ng magara niyang two-piece suit. Sa itsura niya para siya ang may-ari ng buong mall na ito kung nasa ng grocery store. Love, may sinasabi ka ba? Wala. Singhal ko sa kanya. Are you jealous of those young girls? Sambit ni Thunder. Ngumiti siya na nagpakabog ng husto sa puso ko. Mukhang masaya talaga ito. Pati mata niya yung ngumingiti. Sobrang aliwalas na mukha ni Thunder. Ibinaling ko ang tingin ko sa ibang direksyon para pakalmahin ang puso kong kanina pa nagwawala sa mga paglalambing. Mga ngiti at mga salita ni Thunder. Tuwing nadidikit ako sa katawan niya para akong napapaso. Hindi ako nagsiselos, Kuton Lupa. Tigilan mo ako. Singhal ko. Agad ako napatingin sa kanya nang marinig ko ang mahihinang tawa niya. Huwag kang tumawa dyan. Sambit ko at sinamangutan ko siya. Hindi ako nakagalaw nang hatakin niya akong muli palapit sa kanya. Ikinulong niya mukha ko sa palad niya at siniil niya labi ko ng maalab na halik. Halik na nakakapangpahina ng tuhod. Halik na makapugto ng hininga. Tumugon ako sa halik niya. Mga kabataan talaga ngayon o saan-saan na lang naghahalikan. Agad akong bumitaw sa halikan namin ni Thunder. Nang tingnan ko nagsalita isang matandang babae na napapailing-iling sa nasaksihan na halikan namin ni Thunder. Biglang nag-init ang mukha ko nang tingnan ako ng matanda. Nadala na naman ako sa halik ni Thunder at nakalimot ako kung nasaan kami. You're blushing, love. Kung kasi lalaki ka, bigla ka nang nangahalik. Nakakahiya. Narinig kong muli ang tawa ni Thunder. Itinulak ko na ang cart palayo sa kanya. Mabilis na naging kilos ni Thunder at tinawakan niya isang kamay ko. Habang isang kamay niya ay tulak-tulak ang cart. Kinikilig na naman ako sa mga simple gestures ni Thunder. Ang paghawak-hawak niya ng kamay ko ay naghahatid ng init sa puso ko. Nagbalik na talaga sa dati si Kuton Lupa. Kailangan ko lang sabihin sa kanya ang tungkol kay Tyrone. Nang maalala ko sa Tyrone, agad kong hinatak sa Thunder patungo sa ice cream section ng grocery. Katulad ni Thunder, paborito din ni Tyrone ang vanilla ice cream. Mahilig ka na sa ice cream, love? Hindi. Kay Tyrone to. Naubusan na kasi ako ng stock nito. Paborito niya ang vanilla ice cream. Sambit ko at tinignan ko mukha ni Thunder kung may isip nito na katulad niya si Tyrone sa maraming bagay. Pero wala akong nakita na kahit na ano sa mukha niya.
Parang ako lang palang pamangkin ko. Mahilig sa sinigang na baboy at vanilla ice cream. Pinigilan ko ang matawa sa sinabi ni Thunder. Nakakatawang isipin na hanggang ngayon iniisip niya pa rin na anak namin ni Lucas, si Tyrone. Ay naku, sana lang talaga hindi naamanan ni Tyrone ang katangahan ng ama niya. Sigaw na yung isip ko at napapailing ako. Ano kaya magiging reaksyon ni Thunder pag nalaman niyang anak niya si Tyrone? Sa isip ko, papadilim na makalabas kami ng mall. Kahit nagmamaneho sa Thunder, hawak pa rin ng isang kamay niya ang kamay ko at makailang beses na dinala sa kanyang labi at dinampian ng halik ang likuran ng palad ko. Siguro, pagkatapos ng hapunan namin mamaya, sasabihin ko na kay Thunder ang tungkol kay Tyrone. Ayoko nang patagalin na walang amang anak ko. Sigaw ng isip ko at nakaramdam ako ng kaba sa gagawin ko. Nang makarating kami sa apartment, masayang-masaya si Tyrone na makita si Thunder. Agad na kinarga ni Thunder si Tyrone. Pumatak ang luha ko na kahit hindi nila alam na mag-ama sila, alam kong nararamdaman nila ang lukso ng dugo. Mabilis kong pinunasan ang luha ko. Kinuha ko sa sahig ang mga grocery na inilapag ni Thunder nang kargahin niya si Tyrone. Naging abala ang mag-ama sa paglalaro at kung ano-ano ang tinatanong ni Thunder kay Tyrone. Nang mailapag ko ang grocery sa kusina, tinungo ko ang silid ko at agad ako nagpalit ng damit. Hahayaan ko ang mag-ama na mag-bonding. Nagsuot lang ako ng cotton shorts and sleeveless na pang-itaas na hapit sa katawan ko. Agad ako lumabas ng silid ko at tumiradyo sa kusina. Nakikita ko ang pagsunod ng tingin sa akin ni Thunder kanina na binaliwala ko na lang. Naging abala ko sa pagluluto. Napasinghap ako nang yumakap siya mula sa likuran ko. He leaned against my shoulder. He inhaled my neck, burying his face in it. He breathed a kiss there. Ilang beses ako napalunok sa pagtama ng hininga niya sa balikat ko at mga magagaang halik sa pagitan ng tenga at balikat ko na naghahatid ng init sa kaloob-looban ko. Daddy Thunder, let's play! Agad na kumalas si Thunder sa yakap sa akin at binuhat si Tyrone. Nagtama ang mata namin sa paglingon ko. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa labi ni Thunder. Ang cute ng mag-ama kong tingnan. Sigaw ng isip ko habang pinagmamasdan ko silang naglalakad patungo sa sala. Nang matapos akong magluto, agad ako naghain. Sunod-sunod na pagkatok sa pintuan ang nagpatigil sa ginagawa ko. Kutong lupa, pakabuksan naman ang pintuan, please. Sinulyapan pa ako ni Thunder sa kusina bago naglakad patungo sa pintuan habang akay-akay si Tyrone. Sinong dumating? Sigaw ko. Dahil nang marinig kong pubukas ang pinto ay wala na akong narinig na ingay. Naging sobrang tahimik kaya agad kong iniwanan ang ginagawa ko tinungo ang kinaroroonan ni Thunder at Tyrone. Naku naman, mukhang sa tingin na magkapatid nag-aaway na sila. Sigaw ng isip ko. Lucas, ikaw pala. Anong ginagawa mo dito? Sumabay ka nang kumain sa amin. Mahinahon kong turan para matigil ang dalawa sa masamang titigan. Tyrone, halika na. Halika kay mommy. Nang hindi pa rin kumikilos ang dalawa, inis ko silang iniwan. Kinuha ko si Tyrone kay Thunder at dinala ko sa kusina. Ano pang tinatayo-tayo niyo dyan? Lalamig ng pagkain. Kung ayaw niyo kumain, umuwi na lang kayo. Sigaw ko na hindi pa rin kumikilos ang magkapatid. Ang sarap lang pang-untugin ng dalawa. Nang makarating ang dalawa sa mesa ay nag-unahan pa sa upuan na nasa tabi ko. Doon kayo sa kabilang side. Si Tyrone ang upo sa tabi ko. Mariin kunturan. Malapit nang maubos ang pasensya ko sa magkapatid na ito. Ano, tatayo na lang kayo at magtititigan? Opo na kayo. Para kayo mga bata. Anong tatandaan niyo na kung basta kayo para kayo mga kasing edad lang ni Tyrone? Pananermon ko. Hindi ko napigilan ang manermon sa dalawang lalaking nasa harapan ko na kanina pang masama ang tingin na ipinupukol sa isa't isa. Sabay pa ang dalawa na naglagay ng pagkain sa plato ko at muling nagtitigan ng masama. Ako na maglalagay ng pagkain sa plato ko. Kumain na kayo at pagkatapos ay lumayas na kayo sa apartment ko. Mga bilyonaryong isip bata. Turan ko at masama ko silang tiningnan. Nakita ko ang pagkibot-kibot ng labi ni Thunder at halatang may sinasabi na siya lamang ang nakakarinig. Ang hapunan namin ay naging puro sermon ang ginawa ko sa dalawa dahil hindi matigil ang silent war na ginagawa nila sa pagkainan. Kahit si Tita Annalisa ay napapailing-iling sa dalawang kutong lupa na kasama namin sa mesa. Kaya nang matapos kumain, hinila ko ang dalawa patungo sa pintuan. Itinulak ko sila palabas at pinagsarahan ko sa sobrang pagkainis ko. Ang tatanda na para mga bata pa ko umasta. Bulong ko, kahit mga tawag nilang hindi ko sinagot. Ang plano kong pagsasabi kay Thunder ng tungkol kay Tyrone ay hindi ko na naman nagawa. Sigaw ng isip ko. Kailan ko ba masasabi kay Thunder ang tungkol kay Tyrone? Kung humingi kaya ako ng tulong kay Lucas.
May nakunturan. Thunder's POV. Hindi ko alam kung anong pinaplano ni Lucas. Tuwing magkasama kami ni Sofia, bigla na lang ito sumusulpot. Hindi ko din alam kung paano niya nalalaman kung nasaan kami. How can I win Sophia's heart if he keeps ruining all my plans? I muttered. Lucas keeps annoying me. Kahit dito sa TS International Corporation ay bigla na lang ito nagpapakita. Hindi ko mabasa kung anong planning niya. 2 linggo na hindi ko pa rin nababawi si Sofia kahit naging malapit na kami ni Tyrone sa isa't isa. Ang batang sa Tyrone na tuwing nadadaop ang maliliit niyang palad sa palad ko'y naghahatid ng kakaibang pakiramdam sa puso ko. Pakiramdam ko sa akin siya. I feel my blood running through him. Minsan itatanong ko sa sarili ko kung ganoon ba talaga ang pakiramdam na magkaroon ng pamangkin. Sofia and Tyrone brought a warm feeling to my chest every time I was with them. Sa tuwing magkakasama kaming tatlo, I feel so content and happy. Pakiramdam ko'y isa kaming pamilya. Hindi ko alam kung paano ko ilalayo si Sofia kay Lucas. Kanina pa ako nagpapalakad-lakad sa loob ng opisina ko, kakaisip kung paano ko mababawi si Sofia. 2 linggo na lang natitira sa akin para mabawi si Sofia. Hindi ako makapapayag na makasal silang dalawa. Hindi ko naman nakikita kay Lucas na mahal niya si Sofia. Tuwing sumusulpot si Lucas, hindi niya ginagawang hawakan man lang ang kamay ni Sofia or tingnan ng may pagmamahal si Sofia. Kaya ang dami kong tanong sa isip ko kung paano silang nagkaanak at bakit naisipan nilang magpakasal. Damn it, Lucas. Pinasasakit mong ulo ko. I uttered. Umupo ako at makailang beses kong sinuntok ang lamesa ko. Halo-halo na ang nararamdaman ko sa nalalapit na pagtatapos ng buwan. I feel scared that I might lose Sofia pag kinasal sila ni Lucas. I feel annoyed that all my plans to get Sofia back are not working, and I'm not sure if Sofia loves me. Muli ko sinuntok ang mesa sa pagkainis na nararamdaman ko sa sarili ko. Inikot ko ang upuan ko patalikod sa pintuan. Isinandal ko ang ulo ko. Pumikit ako para kumalma ang kalooban ko. Masakit ang ulo ko sa kawalan ng tulog at kakaisip na ikakasal si Lucas at Sofia pag hindi ako kumilos agad para bawiin siya. Did you don't forget Maria to knock first before entering my office? Sagaw ko nang marinig ko ang pagbukas ng pintuan. Hindi ko na pinagkaabalahang tingnan pa. Bakit ka ba nagbumura? Hindi mo basta-basta sisigawan na lang at mumurahin ang empleyado mo, kutong lupa. Agad kong iniikot ang upuan ko nang marinig ko ang malamis na tinig ni Sofia. Kahit galit siya, agad pa rin ako napangiti ng masilayan ko maganda niyang mukha. Parang nag-slow motion ang bawat hakbang niya patungo sa akin. Hindi ko maialis ang paningin ko sa kanya kahit nakasimangot siya at masama ang tingin sa akin. Huminto siya sa harapan ng mesa ko. She crossed her arms on her chest. She gazes at me intently. She raised her brow in annoyance. She's still so beautiful kahit naiinis siya. My gaze riveted on her face, then moved over her body slowly, biting my lower lip while staring at her. Tigilan mo yung kalandian mo. Bakit hindi mo na naman dinadalaw sa Tyrone? 3 araw ka na hindi napapakita sa kanya. Sumasakit ang ulo ko sa mga tanong niya kung kailan ka dadalaw. Kahit nainis ka na, ang ganda mo pa rin, love. Sambit ko. I gave a cocky masculine grin habang hinahagod ko ng tingin ang kabuuan niya. Tigilan mo ko ng kabanyakan mo, Thunder Simpson. Inis na ako sa'yo. Tears slowly found their way down her cheeks. Napatayo ako't natatarantang nilapitan siya. Agad ko siyang niyakap. Love, what's wrong? Nakakainis ka na, kutong lupa. Pinagsusuntok niya ang dibdib ko. She walked aloud, rocking back and forth. Mas sinigpitan ko ang yakap sa kanya sa paghikbing niya. Tumigil siya sa pagsuntok sa dibdib ko. Sinandal niya ang ulo niya sa dibdib ko. Naramdaman ko ang pagkabasa ng damit ko dahil sa pag-iyak niya. Parang pinipiga ang puso ko. She is sobbing. Love, tell me, what's going on? Sino nagpaiyak sa'yo? Si Lucas ba? Itinulak niya ako at agarang pinunasan ang luha niya. Ikaw ng pinakatangang lalaki, Thunder Simpson! Mariing sambit ni Sofia at malalaki ang hakbang patungo sa pintuan. Hahakbang na ako para sundan siya pero lumingon si Sofia at masama akong tinignan. She held up her hand to stop me from following her. Ano bang nagawa ko? Ako ba ang dahilan ng pagluha niya? Pabagsak na isinara ni Sofia ang pintuan. Natulala ako at hindi makagalaw sa kinatatayuan ko. At nang matauhay, tinakbo ko ang palabas ng opisina. Nang makalabas ako, napatayo si Maria at may inabot na papel sa akin. Natigilan ako nang makita ang resignation letter ni Sofia. Agad kong pinagpupunit ang papel. Tom!
Hindi ako papayag na umalis siya dito sa kumpanya ko. Namutla si Maria sa pagsigaw ko. Tinakbo ko ang patungong elevator. Makailang beses kong sinipa ito nang ang tagal bumukas. Sunod-sunod na mura ang pinakawalan ko sa isip ko habang nasa loob ako ng lift. At nang makarating ako sa palapag ko nasa ng clinic, tinakbo ko ulit ito. Love! Natigilan ako ng pagbukas ko ng pinto ay wala si Sofia sa loob. Agad kong tinawagan ang telepono niya pero hindi ito sumasagot. Bagsak ang balikat ko na lumabas ng klinik. Bumalik ako sa opisina ko at nagmadali akong kinuha ang mga gamit ko. Gulong-gulong isip ko sa pagluha ni Sofia. Agad kong tinawagan si Bailey para ipagmaneho ako. Sumasakit ang ulo ko sa kakaisip kay Sofia.